Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 321 hanggang 27. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dapat kang magmakaawa kay Elder Leong. Sinulyapan ni Alvin ang matipunong binata na may kalmadong tingin, pagkatapos ay sinabing walang pakialam. Noong una ay sinadya lamang niyang takutin ang bagong disipulong ito, ngunit ngayong nakialam na si Leon sa bagay na iyon, naging sanhi ito upang hindi niya mapigilan ang galit na bumangon sa kanyang puso. Elder Leon, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring huwag akong pabayaan nitong senior brother. Ang matatag na binata ay nagmamadaling tumingin kay Alvin nang marinig niya ito, at bahagyang nag-hysterical. Para siyang nakakapit sa huling nagil iligtas buhay na dayami. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Leon nang marinig niya ang matipunong binata, at tumingin kay Alvin pagkatapos ay biglang sumigaw ng paputok. Alvin, walang awa na pinapatay ang isang kapwa-disipulo. Ayon sa mga patakaran ng 7-Star Sword Sect, dapat kang patayin. Pumatay ng kapwa-alagad. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang sabihin ito ni Leon. Ang ibang mga tao kasama si Luther ay natigilan din. Kailan pinatay ni Alvin ang isang kapwa-disipulo? Ano ang ibig niyang sabihin dito? Sa lalong madaling panahon, may kumislap sa mga mata ng lahat ng naroroon, at lubos nilang naunawaan ang ibig sabihin ni Leon dito. Whoosh! Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa katawan ni Leon, at ang kanyang buong figure ay tila naging isang bug zone ng hangin na direktang kumikislap patungo kay Alvin. Ang vast origin energy ay nagngangalit at kumislap. Swoosh! 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 Ang origin energy ay nagtransform sa mga palm print na tumatakip sa kalangitan, pagkatapos ay sumipol habang sila ay bumaba patungo kay Alvin, binalot si Alvin sa loob ng mga palm print. Kasabay nito, 2,000 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa itaas ng leon. Halatang inilalabas niya ang kanyang buong lakas. Nagnanais na direktang pasabugan si Alvin hanggang mamatay. Maiisip nila kung paano kung si Alvin ay pinasabog hanggang sa mamatay ni Leon, kung gayon ang bagong disipulo na hinawakan sa himpapawid sa labas ng chain bridge ni Alvin ay tiyak na mamamatay. Hindi. Ang bagong disipulo na binitbit ni Alvin sa himpapawid ay nakita ni Leon na umaatake kay Alvin, at ang kanyang mukha ay wala ng dugo habang siya ay sumisigaw sa kalungkutan. Pumikit siya sa kawalan ng pag-asa. Sa kasalukuyan, ang sinumang may maunawang mga mata ay madaling makita na si Leon ay gustong direktang patayin si Alvin. Pagkatapos, ang pananagutan sa pagkamatay ng bagong disipulo na ibinitin sa hangin sa labas ng tulay ni Alvin ay itutulak niyang lahat kay Alvin. Sa ganitong paraan, aalisin niya ang kasamaan para sa sekta. Ang mukha ni Alvin ay namutla dahil hindi niya akalain na si Leon ay magiging walang prinsipyo. Sa sandaling ito, bakas ng lamig ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Marahil, sa simula pa lang, nang itapon niya ang bagong disipulo mula sa chain bridge, nasa puso na niya ang intensyon na ito ni Leon. Gusto nitong si Leon na gamitin ang pagkakataong ito para mawala siya. Para sa layunin ni Leon, si Alvin ay lubos na malinaw dito, ito ay walang iba kundi para sa kapakanan ng gawa-gawang muscle meridian rebirth scroll na kanyang ginawa. Ang mga kaisipang ito ay mga kaisipang ganap ni Alvin sa isang iglap. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pag-iisip, nakita niya si Leon na dumating sa kanyang harapan, at ang mga bakas ng palad na tumatakip sa kalangitan at naglalaman ng lakas ng 2,000 sinaunang mammoth ang bumalot sa kanya, na naging dahilan upang siya ay halos hindi makahinga. Sa kanyang sandali, hindi lamang siya nakaiwas sa oras, ngunit wala rin siyang oras upang hilahin ang matipunong binata pabalik sa chain bridge. Masyadong matulin ang bilis ni Leon. Ang print ng palad na pinalapot ng origin energy at tinakpan ang kalangitan ay sumipol habang sila ay bumaba, at ang tuloy-tuloy na tunog ng pagsabog ng hangin ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Baka sa mukha ni Leon ang pagkabaliw. Matagal na siyang naghintay, at sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon. Sa sandaling siya ay umatake, na-condense na niya ang kanyang origin energy sa tunog at ipinadala ito sa mga tainga ni Luther na nakatayo malapit kay Alvin. Elder Luther,
Hanggat hindi ka kumikilos ngayon, ako, si Leon, ay magkakaroon ng malaking pabor sa iyo. Naniniwala siya na sa relasyon nila ni Luther, kasama ng kanyang pangako, hindi dapat makialam si Luther. Hanggat hindi nakikialam si Luther. Kung gayon si Alvin ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Elder Luther. Napagtanto ni Alvin na nasa panganib siya, namutla ang kanyang mukha, at naisip niya si Luther sa unang pagkakataon. Ngayon, si Luther lang ang nakapagpigil kay Leon. Ang mga sulok ng bibig ni Leon ay may bahagyang pang-aalipusta nang marinig niya si Alvin na tumatawag kay Luther. Akala ng Alvin na ito ay tutulungan siya ni Luther. Walang muwang. Ngunit, sa loob ng ilang sandali, ang pang-aalipusta sa mga sulok ng bibig ni Leon ay ganap na natigil. Whoosh! Isang after image ang sumilay sa kanyang mga mata, at nakita niya si Luther na lumilitaw sa harap ni Alvin sa isang kisap mata. Dahil sa eksenang ito, hindi maganda tingnan ang ekspresyong ito. Whoosh! Itinaas ni Luther ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang manggas, at ang malawak na origin energy na naglalaman ng mas nakakatakot na aura ay lumabas. Sa itaas ng Luther, libu-libong sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw. Bang! Nawala ang kanyang manggas, at sa isang kisap mata, nawasak niya ang mga bakas ng palad ni Leon na tumakip sa buong kalangitan upang mawala sa kalangitan. Alvin, tinuruan mo na siya ng leksyon. Pabayaan mo na lang ang bagay na ito. Matiim na tinitigan ni Luther si Leon na may hindi magandang tingnan habang kausap niya si Alvin. Huminga ng malalim si Alvin. Sa sandaling iyon kanina, naramdaman niyang napakalapit na ng kamatayan, kaunti lang, at pinatay na sana siya ni Leon. Kahit na sinubukan niyang tawagan si Luther, ngunit labis siyang nabalisa sa kanyang puso. Dahil alam niyang may magandang relasyon sina Leon at Luther, at hindi sigurado kung tutulungan siya ni Luther. Kung hindi siya tinulungan ni Luther, tiyak na mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Binawi ni Alvin ang kanyang kamay nang marinig niya si Luther, at hinayla ang matipunong binata pabalik sa chain bridge, bigla siyang inihagis sa chain bridge. Kasama ang matatag na binata na bumaba sa chain bridge, ang chain bridge ay nagsimulang umindayog ng bahagya. Ang matipunong binata ay malumanay na bumagsak sa chain bridge, at hindi na nakabangon kahit na makalipas ang mahabang panahon. Kanina, muntik na siyang mamatay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo na may galit na tingin, ngunit hindi siya tumitingin kay Alvin, ngunit sa halip ay kay Leon. Anong tinitingin-tingin mo? Napansin ni Leon ang bagong disipulong ito na naglakas loob na tumingin sa kanya ng ganoong titig, siya ay walang katulad na inis sa kanyang puso, at ngayon ay lumubog ang kanyang mukha habang siya ay sumisigaw ng malamig. Napayuko ang matipunong binata sa huli nang makita niya ito. Ngayon lang niya naalala na itong si Leon ay isang outer court elder ng Megrez Peak. Kung talagang nasaktan niya si Leon, kapag gusto na siyang patayin ni Leon, kailangan lang ni Leon na maghanap ng lugar na walang tao para gawin ito. Luther. Tumingin si Leon kay Luther nang may titig na unti-unting naging madilim, at ang kanyang boses ay walang katumbas na malamig at walang malasakit. Leon, siya ang taong gustong makita ng Peakmaster. Nilinggan ni Luther si Leon nang walang kahit katiting na takot. Very good. Very good. Matalim na sumulyap si Leon kay Luther, pagkatapos ay lumingon para tingnan ang 20 bagong disipulo bago malamig na sinabing, Tara. Nang makitang isinasama ni Leon ang iba pa para umalis, tinitigan ni Alvin ang anyo ni Leon at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagpatay. Sa buong buhay na ito, ang Xander ng Crimson Sky Kingdom's Doen Clan ay walang alinlangan na ang unang tao na naging sanhi ng tunay na walang katapusang hangarin ni Alvin na pumatay at walang ibang hiniling kundi sunugin ang kanyang mga buto at ikalat ang kanyang abo. Ngayon, isang katulad na layunin ng pagpatay ang lumitaw sa kanyang puso kay Leon. Ang pakiramdam ng kanyang buhay na nakabitin sa pamamagitan ng thread ay isang bagay na hindi niya handang subukan ang isa pang pagkakataon sa buhay na ito. Ang dibdib ni Alvin ay napuno ng apoy ng galit na tila handang umagos anumang oras. Alvin, nasaktan mo ba si Leon kahit papaano? Tumingin si Luther kay Alvin at hindi siguradong nagtanong. Kanina, ang determinasyon na patayin si Alvin ay halatang umusbong sa puso ni Leon, at nangako pa sa kanya.
Kung hindi dahil sa gusto ng Peakmaster na makita si Alvin, at kamakailan lamang ay nakakuha siya ng masaganang pabuya mula sa Peakmaster dahil kay Alvin. Marahil, talagang papayag siya sa pangako ni Leon at hindi nakikialam sa bagay na iyon. Kahit na si Leon ay isa lamang unang antas ng Origin Core Stage na martial artist, ngunit ang background ni Leon ay isang bagay na kailangan niyang katakutin. Malinaw sa kanyang puso na batay sa ugali ni Leon kanina, halatang lubos na nakaramdam si Leon ng puot sa kanya. Hindi lamang tuluyang nasira ang relasyon nilang dalawa, ngunit maaaring labanan pa siya ni Leon sa bawat posibleng pagkakataon sa hinaharap. Sana tama ang pinili ko. Tumingin si Luther sa binata na may walang limitasyong potensyal sa harap niya, at tahimik na sinabi sa kanyang puso. Hindi ko rin alam. Baka hindi ko sinasadyang na-offend siya. Umiling si Alvin, wala siyang planong pag-usapan ang bagay sa pagitan nila ni Leon. Kung itinanggi niya ang pagkakaroon ng Muscle Meridian Rebirth Scroll, hindi ba niya aaminin na nakakonsumo siya ng hanggang 10,000 years stalactite milk? Ang 10,000 taon na stalactite milk ay sapat na upang mapakilos ang sinuman dito, kabilang si Luther. Tumango si Luther. Tara na. Natural na hindi siya naniniwala sa sinabi ni Alvin. Ngunit, naunawaan niya na si Alvin ay may mahirap na banggitin, kaya, hindi niya itinuloy ang pagtatanong kay Alvin. Magkabalikat na naglakad sina Alvin at Luther, patuloy na tumungo patungo sa Doobie Peak. Habang nasa daan, si Alvin ay may taos-pusong ekspresyon nang kausapin niya si Luther. Elder Luther, ako, si Alvin, ay aalalahanan ang utang na iniligtas mo sa aking buhay ngayon sa aking puso. Darating ang araw na ibabalik ko ang pabor na ito sa iyo. Bagamat imposible para sa kanya na sabihin kay Luther ang dahilan kung bakit siya nagkakasalungatan kay Leon, ngunit, nailigtas ni Luther ang kanyang buhay ngayon, at iniukit niya ang kabaitang ito sa kanyang puso. Bahagyang ngumiti si Luther at hindi ito tumanggi. Dahil alam niya kung gaano kahalaga ang pangako ni Alvin. Marahil, sa kasalukuyang lakas ni Alvin, hindi siya natulungan ni Alvin. Gayunpaman, sa hinaharap, si Alvin ay isang pag-iral na kahit na siya ay kailangang tingnan. Nagawa ni Alvin na magkaroon ng cultivation sa ika-8 antas ng Origin Core Stage sa ganoong edad, kaya ang pag-akyat sa langit sa hinaharap ay walang mahirap. Siyempre, ang paunang kondisyon ay ang ligtas na pagtanda ni Alvin. Kung hindi, sa sandaling siya ay dumating sa isang napaaga na kamatayan, kung gayon kahit na mayroon siyang anumang mataas na likas na talento, ito ay magiging walang kabuluhan. Pagkarating nilang dalawa sa Doobie Peak, sa pangunguna ni Luther, naglakad si Alvin hanggang sa Doobie Peak, at nang malapit na sila sa tuktok ng bundok, nakita niya ang isang maluwang na plataporma. Hindi na kailangang sabihin, ang cultivation environment dito ay napakaganda, at ang origin energy sa loob ng katawan ni Alvin ay bahagyang pumipintig. Elder Luther, ito kaya ang spirit point ng Doobie Peak? Tumingin si Alvin kay Luther at nagtatakang nagtanong. Alam mo rin ang spirit point? Bahagyang nagulat si Luther. Narinig kong binanggit ito ni Elder B ng Alcade Peak. Tumango si Alvin, naaalala pa rin niya ang mga salitang sinabi sa kanya ni Elder B noong araw na iyon. Ang pinakamagandang lugar ng cultivation sa loob ng 7-star sword sect ay sa spirit point sa Doobie Week, at mayroon itong sapat na spirit energy. Ang pagsulong ng paglilinang ng mga tao na nilinang dito ay napakabilis. 322. Eksakto, mula dito at sa itaas ay ang lokasyon ng spirit points ng Doobie Peak. Tumango si Luther, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Ang lokasyon ng Doobie Peak ng spirit points ay nahahati sa 9 na dakilang spirit points. Bawat isa sa aming 7-star sword sect 6 Great Outer Court Sword Peaks Peakmasters ay sumasakop sa isa sa mga spirit points. Ang iba pang 3 spirit points ay inookupahan ng sect leader, at ng 2 guardian elders. Nang magsalita siya tungkol sa sect leader ng 7-star sword sect, medyo kalmado pa rin ang ekspresyon ni Luther. Ngunit nang magsalita siya tungkol sa 2 guardian elder, bakas ng paghanga ang lumitaw sa mukha ni Luther. Matanda na tagapangalaga. Malalim itong naalala ni Alvin sa kanyang puso. Ang mga figure na makakapagpalimot kay Luther sa kanyang sarili ay tiyak na hindi magiging simple. 9 Great Spirit Points. This place should have a spirit point, right?
Habang nagsasalita si Alvin, bumaba ang kanyang tingin sa malawak na plataporma. Sa entablado ay isang palasyo na nakatayong tuwid mula sa lupa, na may malawak na kahangahangang paraan. Ang palasyong ito ay Merrick Hall, ang lugar ng paglilinang ng Merrick Peaks Peakmaster. Tumango si Luther at dahan-daang sinabi, Merrick Hall. Merrick Peaksmaster. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Naalala pa niya na noong Outer Court Martial Competition ilang araw na ang nakalipas, ang ikapitong antas ng Origin Core Stage Outer Court na disipolo, si Felix, na gustong pumatay sa kanya ay ang personal na disipulo ng Merrick Peaksmaster. Sa 9 na dakilang spirit points, ang pinakamababang spirit point ay inookupahan ng Merrick Hall. Paakyat mula rito ay ang lokasyon ng Misty Hall na sumasakop sa isa pang spirit point. Dinala ni Luther si Alvin upang magpatuloy patungo sa tuktok ng Duby Peak. Sa daan, nakita ni Alvin ang maraming disipulo ng 7-Star Sword Sect. Walang exception, ang kulay ng 7 bituin na nakapalibot sa simbolo na hugis espada sa kasuotan ng mga disipulong ito ng 7-Star Sword Sect ay pilak. Malinaw, ang mga disipulong ito ng 7-Star Sword Sect ay pawang mga disipulo sa loob ng court. Si Elder Luther. Ang ilan sa mga disipulo sa loob ng court na nakakakilala kay Luther ay bahagyang ngumiti habang binabati nila si Luther. Para naman kay Alvin, casual lang silang sumulyap sa kanya, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Bagamat kasalukuyang kilala si Alvin sa buong labas ng korte ng 7-Star Sword Sect, at may kaunting reputasyon sa inner court. Pero sa inner court, wala masyadong nakakakilala sa kanya. Mabilis na sumunod si Alvin sa likod ni Luther upang magpatuloy sa paglalakad. Sa daan, marami siyang nakikitang malayang bangin. Ang mga lugar na ito ay ang mga lugar ng cultivation ng mga disipulo sa loob ng court. Kahit na wala ito sa spirit point, ngunit ito ay nasa loob pa rin ng spirit point area na nabuo ng 9 na dakilang spirit points, at ang cultivation environment ay medyo maganda. Ipinakilala ni Luther si Alvin. Tumango si Alvin. Kahit na ang cultivation environment dito ay mas mababa kaysa sa Stalactite Cave, kumpara sa iba pang mga lugar sa loob ng 6 na malalaking Outer Court Sword Peak, ito ay walang alinlangan na mas maganda. Ito ang Misty Hall. Hindi nagtagal, narinig ang boses ni Luther. Sumulyap si Alvin, isang malawak na plataporma ang muling lumitaw sa harapan, at isang palasyo na may malawak na kahangahangang paraan ay nakatayong tuwid sa plataporma. Misty Hall. Malinaw sa puso ni Alvin na ang Misty Hall na ito ay dapat na lugar ng pagtatanim ng master ng Misty Peak, si Frank, na namuno sa Outer Court Martial Competition ilang araw na ang nakakaraan. Nang sina Alvin at Luther ay ipagpatuloy ang paglalakad sa tuktok. Isang figure na parang hangin ang lumabas sa isang pavilion sa ibabaw ng Misty Hall, at dumating bago sina Alvin at Luther nang wala sa oras. Junior Brother Alvin, teka. Ito ay isang binata sa paligid ng edad na 26 o 27 na may hugis espada na kilay at mabituing mga mata, isang kahangahangang hitsura. Ang dahilan kung bakit nagulat si Alvin ay ang binatang ito ay talagang kamukha ng Misty Peaks Peakmaster, si Frank, sa pagitan ng mga kilay. Ang pag-iisip tungkol sa taong ito ay tila lumabas sa Misty Hall, naisip ni Alvin sa kanyang puso. Mayroon kaya siyang relasyon kay Frank? Si Elder Luther. Matapos bahagyang ngumiti ang binata kay Alvin, tumingin siya kay Luther na nasa tabi ni Alvin at yumuko bilang pagpupugay. Ngumiti si Luther. Ang binata ay tumingin kay Luther at dahan-daang sinabi, Elder Luther, ang aking ama ay gustong magsabi ng ilang salita kay Junior Brother Alvin. Siguro kung maaari mo siyang patawarin saglit. Nagsalubong ang mga kilay ni Luther at may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata, at sa huli ay tumingin siya kay Alvin. Hindi ako makapagpasya tungkol dito. Kailangan kong hanapin ang sariling opinyon ni Alvin. Kasabay ng pakikipag-usap ni Luther sa binata, pinakondense niya ang kanyang origin energy sa tunog at ipinadala ito sa mga tainga ni Alvin. Alvin, siya ang anak ng master ng Misty Peak, si Sonny. Ang anak ng Misty Peaks Peakmaster, si Frank. Biglang naunawaan si Alvin. Hindi katakatakang naramdaman niyang ang Sonny na ito ay tila napakahawig ng hitsura ni Frank, kaya sila ay mag-ama. Sa ganitong paraan, maipaliwanag ang lahat.
Junior brother Alvin, ako si Sonny. Ang tatay ko ay ang Peakmaster ng Misty Peak, si Frank. Nagmumuni-muni kami habang umiinom kami ng tsaa sa pavilion kanina nang nagkataon lang na nakita kanya at hiniling niya sa akin na imbitahan kayo ni Elder Luther na maupo. Tumingin si Sonny kay Alvin at Pino at magalang, ang ngiti sa kanyang mukha ay nagdulot ng pakiramdam ng isa na parang naliligo sa simoy ng tagsibol. Maging si Alvin ay hindi napigilan ang palihim na buntong hininga sa kanyang puso. Si Sonny ay anak ng Misty Peaks Peakmaster, at naging disipulo sa loob ng korte ng Seven Star Sword Sect. Sa mga tuntunin ng katayuan at lakas, higit na nalampasan niya ang personal na disipulo ng guro ng Merrick Peak, si Felix. Ngunit wala siyang mapagkunwari na kay-abangan na taglay ni Felix, at ito ay isang bagay na napakahirap makuha. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Sonny, ngunit hindi maiwasan ni Alvin na magkaroon ng bahagyang paborebleng impresyon sa kanyang puso. Wala akong tutol. Hindi tumanggi si Alvin, at tumango. Junior brother Alvin, Elder Luther, pakiusap. Sa pangunguna ni Sonny, naglakad sina Alvin at Luther patungo sa Misty Hall, at nang makalapit sila sa Misty Hall, dinala ni Sonny si Luther sa audience hall ng Misty Hall. Alvin. Samantala, isang figure ang tumalon mula sa pavilion sa ibabaw ng Misty Hall. Wala nang oras si Alvin para mag-react nang maramdaman niya ang isang lakas na mahirap pigilan na dumaan sa kamay ng taong iyon na humawak sa kanyang balikat. Kasunod nito, lumipad si Alvin. Precisely saying, pinalipad siya ng isa pa. Ang master ng Misty Peak na ito ay dapat na isang pag-iral sa ika-9 na antas ng Void Priang Stage. Nang suriin siya ng aking espiritual na lakas, mayroon talagang isang uri ng malabong pakiramdam. Lihim na nagulat si Alvin sa kanyang puso. Sa walang oras, si Alvin ay dinala sa pavilion, at habang siya ay tumuntong sa matibay na lupa, ang makapal na kamay na humawak sa kanyang balikat ay binawi na rin ngayon. Tumingin si Alvin sa taong nasa harapan niya at bahagyang ngumiti. Peakmaster. Ang taong nagdala kay Alvin papunta sa pavilion mula sa labas ng Misty Hall ay walang iba kundi ang Peakmaster ng Misty Peak, si Frank. Umupo ka. May mainit na ngiti sa mukha ni Frank habang pinaupo niya si Alvin. Kasunod nito, personal pa siyang gumawa ng tsaa para kay Alvin. Nagdulot ito kay Alvin na bahagyang nabigla sa hindi inaasahang pabor. Nagbuhos si Frank ng isang tasa ng tsaa para kay Alvin, pagkatapos ay ipinakilala ito. Ito ang Cloud Rice Tea na pinagaling ko sa sarili ko, subukan mo. Tumango si Alvin at kinuha ang tasa ng tsaa, ngunit hindi ito direktang ininom, at sa halip ay inilagay ito sa kanyang ilong at inamoy ito. Pumasok sa ilong niya ang halimuyak ng tsaa. Ito ay may malamig at nakakapreskong lasa na para bang nakakapag-transmit sa isipan ni Alvin at naging dahilan upang maramdaman ni Alvin na ang kanyang sariling kamalayan ay naging walang katulad. Magandang tsaa. Kahit na si Alvin ay bihasa sa tsaa, ngunit napagtanto niya pa rin na ang tsaang ito ay hindi simple. Uminom ka at subukan mo. Bahagyang ngumiti si Frank. Tumango si Alvin, pagkatapos ay inilagay ang tasa ng tsaa sa kanyang bibig at bahagyang humigop. Natunaw ang mabangong tsaa sa pagpasok sa kanyang bibig, at ang malamig at nakakapreskong lasa ay naging sanhi ng panginginig ni Alvin. Hindi niya napigilang ipikit ang kanyang mga mata, at pakiramdam niya ay bahagyang lumulutang siya, na para bang umakyat siya sa mga ulap at naglalakad sa himpapawid. Hu! Pagkaraan ng ilang oras, na parang bumababa mula sa langit at bumabalik sa lupa, naglabas si Alvin ng isang subo ng mabahong hangin, at isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Paano na? Tumingin si Frank kay Alvin at nagtanong. Napabuntong hininga si Alvin sa paghanga. Peakmaster, nakakamangha talaga itong Cloud Rice Tea mo. First time ko palang uminom ng ganoong mabangong tsaa. Sa isang paghigop lang ay naramdaman ko na agad na parang umaakyat sa ulap at naglalakad sa ere. Sa pagkakataong iyon, parang nakalimutan ko na ang lahat. Haha! Tawa ng tawa si Frank, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, kung tutuusin, ang paraan ng paggamot sa Cloud Rice Tea na ito ay isang bagay na ginawa ko mula sa isang hindi kumpletong paraan sa isang sinaunang aklat. Ang hindi kumpletong paraan ng paggamot na iyon ay ang paraan ng paggamot para sa isang uri ng mabangong tsaa na tinatawag na carefree tea.
Ngunit sa kasamaang palad, kalahati nito ay hindi kumpleto. Nang matapos siyang magsalita, bahagyang napabuntong hininga si Frank sa emosyon. Sa buong buhay ko, ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang hindi ko matikman ang tunay na carefree tea na iyon. Kahit na ang Cloud Rice Tea ay isang bagay na pinagaling ko ayon sa hindi kumpletong paraan ng paggamot ng carefree tea at ako mismo ang nagdagdag dito, ngunit hindi ito ang tunay na carefree tea. Umiling si Alvin at ngumiti nang marinig niya si Frank. Pickmaster, sabi nga sa kasabihan, ang taong kontento ay palaging magiging masaya. Walang dahilan para ipilit ang ilang bagay. Kahit na maganda ang carefree tea, pero imahinasyon mo lang iyon, o marahil, ang tunay na kumpletong carefree tea ay talagang mas mababa sa Cloud Rice Tea na iyong dinagdagan at pinagaling. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, si Frank ay parang biglang naliwanagan, at natulala sa mismong lugar. Sa sandaling ito, tanging ang sinabi ni Alvin ang nananatili sa kanyang isipan. Ang taong kontento ay palaging magiging masaya. Marahil, ang tunay na kumpletong carefree tea ay mas mababa sa kasalukuyang Cloud Rice Tea. Sa wakas, si Frank ay bumalik sa kanyang katinoan, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may bakas ng kakaibang ningning. Biglang itinaas ni Frank ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang makitid na saber na kasing manipis ng pakpak ng cicada at may umaagos na mga ilaw sa ibabaw nito. Grade 6 Spirit Weapon. Biglang lumiwanag ang tingin ni Alvin nang makita niya ang makitid na sable sa kamay ni Frank, dahil natukoy niya ang grado ng Spirit Weapon Arrow Saber. Itinaas ni Frank ang kanyang kamay. Om! Ang Origin Energy ay nagpaikot-ikot sa makitid na saber habang naglalabas ito ng kakaiba at nakakatakot na aura, na parang bahagyang pinutol sa hangin, at isang malinaw na puting umaagos na liwanag ang kumislap bago nawala. At sa sandaling ito, ang aura ng saber sa kamay ni Frank ay tila ganap na nagbago. Ito. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, at pag-asa sa kanyang mabigat na espiritual na lakas, si Alvin ay malabo na naunawaan ang isang bagay. Swoosh! At sa sandaling biglang nagbago ang aura sa ibabaw ng makitid na saber sa kamay ni Frank, ang mga bakas ng Origin Energy ay lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Frank, pagkatapos ay dahan-daang umatras upang tuluyang mawala sa huli. Bagamat ito ay napakaikli lamang, ngunit sa mga mata ni Alvin, si Frank ay ganap na nagbago. Bago bawiin ni Frank ang kahangahangang paraan sa kanyang katawan na nagbago, bahagyang ngumiti si Alvin. Congratulations, Pickmaster! Samantala, ang nagngangalit na kahangahangang aura sa katawan ni Frank ay dahan-dahan niyang binawi, at ang makitid na sable sa kanyang kamay ay naglaho kasabay ng kahangahangang paraan. Inilagay niya ito sa kanyang spiritual ring. Haha! Bigla, hindi napigilan ni Frank na tumawa ng malakas. 323. Ang pagtawa ni Frank ay walang pigil at walang pakialam. May halong hindi maipaliwanag na excitement din. Natural na malinaw kay Alvin kung bakit nasa sabik si Frank. Kung hindi niya sana binati si Frank kanina. Alvin, naiintindihan mo ba kung ano ang nangyari sa akin ngayon? Sa wakas, pinigilan ni Frank ang ligaw na kagalakan sa kanyang puso, pagkatapos ay tumingin kay Alvin na may mga mata na kumikislap sa ningning ng karunungan, dahil gusto niyang makita si Alvin. Bahagyang ngumiti si Alvin, congratulations Pickmaster para sa pag-unawa sa concept of saber, at nakapasok sa void initiation stage ng sabay-sabay. Natural na naiintindihan niya kung ano ang nangyari kay Frank kanina. Ang mga salitang sinabi niya ay nagbigay daan kay Frank na maliwanagan. Kahit na ito ay isang maliit na bagay lamang sa buhay, ngunit ito ay parang buhol sa puso ni Frank. Marahil, kahit si Frank mismo ay hindi kailanman napagtanto na dahil lamang sa buhol na ito sa kanyang puso, nakulong siya nito, na naging dahilan upang hindi niya maintindihan ang konsepto ng saber sa loob ng mahabang panahon, at hindi siya makalusot sa void initiation stage. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, naunawaan ni Alvin na kung gusto ng isang tao na makapasok sa Void Initiation Stage, bukod sa nangangailangan ng cultivation sa ika-9 na antas ng Void Prying Stage, ang isa ay dapat ding magkaroon ng sapat na kakayahan sa pag-unawa.
Kapag ginawa lamang ng isa ang kanilang force na mag-transform sa concept, ang isang ika-9 na antas ng origin core stage na eksperto ay makakalusot sa void initiation stage. Ito ang bakal na batas ng Cloud Continent. Kaya, ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ang isang eksperto sa void initiation ay hindi direktang mapaunlad gamit ang mga kayamanan ng langit at lupa. Dahil dito ay tinanggihan ni Alvin na ang misteryosong dalagitang nakadamit na dilaw, si Nympha, ay isang eksperto sa void initiation stage noong araw na iyon. Sa kanyang mga mata at sa mga mata ng nabuong Rebirth Martial Emperor, kahit na ang kakayahan sa pag-unawa ng isang 15 o 16 na taong gulang na batang babae ay mas mataas o kahit anong lumalaban sa langit, imposible pa rin para sa kanya na maunawaan ang konsepto. Alvin, minamaliit pa rin kita. Malalim na sumulyap si Frank kay Alvin, ang kanyang titig ng karunungan ay tila nakikita ang lahat. Ang isang katulad mo na nagmula sa isang maliit na kaharian sa ilalim ng Azure Forest Imperial Kingdom ay talagang nakakaalam din ng concept. Mukhang hindi ka talaga simple. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin, at sumulyap kay Frank na may bahagyang nagulat na tingin. Pickmaster, mukhang kilala mo na ako. Hindi niya naramdaman na kakaiba na alam ni Frank na nagmula siya sa isang kaharian na nasa ilalim ng Azure Forest Imperial Kingdom. Tulad ng kalahating taon na ang nakalipas nang siya ay pumasok pa lamang sa 7-Star Sword Sect, sinabi niya ang bagay na ito sa harap ni Luther at ng grupo ng mga bagong disipulo. Kaya, tiyak na maraming tao sa loob ng 7-Star Sword Sect na alam na ngayon ang kanyang background. Alvin, ano man ang mangyari, kung hindi dahil sa iyo ngayon, imposibleng malagpasan ko itong bottleneck na nagpapatuloy sa loob ng maraming taon. Ako, si Frank, ay may utang na loob sa iyo. Tumingin si Frank kay Alvin at naging seryoso ang mukha nito gaya ng ipinangako niya. Alam niya na kung hindi dahil sa paggising sa kanya ni Alvin sa katotohanan, imposible para sa kanya na direktang makalusot. Napakalaki ng pabor na ito. Mabigat na parang Mount Tai. Isang maliit na tuwa ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang marinig niya si Frank, at hindi siya tumanggi. Kung ganoon ay magpapasalamat muna ako kay Pickmaster. Pagkatapos ng araw na ito, ang taong nasa harap niya ay hindi lamang ang Pickmaster ng Misty Peak. Isa rin siyang mabigat na eksperto sa Void Initiation Stage. Isang Void Initiation expert. Kahit na sa buong 7-Star Sword Sect, ito ay isang bagay pa rin na mabibilang gamit ang mga daliri sa kamay ng isa, at ito ang ganap na mga table task ng 7-Star Sword Sect. Ang isang pangako mula sa isang eksperto sa Void Initiation Stage ay hindi masusukat sa pera. Ang pangako ni Frank ay walang alinlangan na isang mahusay na trump card kay Alvin. Tumango si Frank, at pinalaki ng kanyang mga mata si Alvin ng may interes, pagkatapos ay nagtanong. Alvin, kung balak kitang kunin bilang isang disipulo, papayag ka bang kunin ako bilang iyong Panginoon? Nang matapos magsalita si Frank, natigilan si Alvin. Kahit na ano, hindi niya akalain na biglang sasabihin ito ni Frank. Hilingin sa kanya na kilalanin ang isang master. Naisip ni Frank na nag-aalangan si Alvin nang makita niyang natigilan si Alvin, pagkatapos ay nagpatuloy. Kung tatanggapin mo ako bilang iyong Panginoon, handa akong ipagkaloob sa iyo ang gabing walang luha bilang regalo sa pagpupulong. Habang nagsasalita siya, isang makitid na sable na manipis na parang pakpak ng cicada ang lumitaw sa kamay ni Frank. Ang makitid na sable ay madilim na kulay lila, parang multo sa gabi, kumikislap na may mga hibla ng kahangahangang lamig. Iyon ay ang grade 6 na spirit saber na si Frank na dala-dala niya kahit saan. Sa Azure Forest Imperial Kingdom, ang grade 6 na spirit weapon ay isang napakahalagang bagay. Mayroong ilang mga grade 6 alchemists sa Azure Forest Imperial Kingdom, ngunit ang grade 6 na mga manggagawa ng armas ay mabibilang sa mga daliri. Samantala, nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla. Grade 6 spirit weapon. Sa totoo lang, hindi talaga siya interesado sa grade 6 na spirit saber na ito. Isa na siyang 7th level origin core stage martial artist ngayon, at nagawang icon dance ang grade 7 na apoy ng armas, at naging grade 7 na weapons craftsman.
Kapag nakapasok na siya sa Nascent Soul Stage, magagawa niyang i-condense ang grade 6 na apoy ng armas. At maging isang grade 6 na manggagawa ng armas. Sa oras na iyon, siya mismo ay makakapagpino ng isang grade 6 na spirit weapon. Peak Master, lahat ng nasa 7-star sword sect ay gumagamit ng mga espada. Hindi ko inaasahan na gumamit ka ng saber. Napatingin si Alvin sa grade 6 spirit saber sa kamay ni Frank, Tearless Knight, at bahagyang ngumiti. Bahagyang hinaplos ni Frank ang talam ng Tearless Knight, at ang kanyang tingin ay bahagyang naging malabo. Makalipas ang mahabang panahon, napabuntong hininga siya. Natuklasan namin ng aking asawa ang grade 6 na spirit saber na ito sa loob ng Primeval Forest noong mga nakaraang taon. Noon, hindi pa ako ang Peak Master ng Misty Peak. Noong oras na iyon, ang grade 6 na spirit saber na ito ay nasa loob ng pugad ng isang mabagsik na Nascent Soul Stage na mabangis na hayop. Noong una ay balak kong sumuko, ngunit alang-alang sa pagpayag na makapasa ako sa pagsusulit at maging tagapagmana ng Misty Peak's Peak Master, pinilit niyang kunin ang grade 6 na spirit saber na ito. Sa huli, alang-alang sa grade 6 na spirit saber na ito, pinatay siya ng mabangis na hayop na iyon. Kahit na mahinahong nagsalita si Frank, ngunit naramdaman pa rin ni Alvin ang mga bakas ng kalungkutan sa kanyang boses. Isa siya sa mga namumukod tanging miyembro ng Arcade Peak na may likas na talento at lakas na hindi mas mababa sa akin. Sa buong buhay ko, ang pinakapinagsisisihan ko ay ang hindi ko pagpigil sa kanya noong panahong iyon, at sa halip ay sinamahan siyang gumawa ng ganoong nakakabaliw na bagay. Nang matapos siyang magsalita, bahagyang nanginginig ang kanyang figure at nakaramdam ng kaunting pagkawala. Mamaya, ang Nascent Soul Stage na mabangis na hayop ay pinatay ko gamit ang grade 6 spirit saber na ito. Bago siya namatay, pinangalanan niya itong grade 6 na spirit saber. Tearless Knight. Gabi, ang tawag sa saber na ito. Si Tearless naman, naiintindihan ko sa puso ko na gusto niyang hindi kami lumuha ni Song para sa kanya. Paglaon, umaasa sa 40% amplification ng lakas na ibinigay ng grade 6 na spirit saber na ito, madali akong nakapasa sa pagsusulit sa mga tagapagmana ng Misty Peak's Peak Master, at na-foster ng mga nakaraang henerasyon na Misty Peak's Master, pagkatapos ay nakontrol ang Misty Peak mamaya. Sa katunayan, lahat ng mayroon ako ngayon ay isang bagay na ibinigay niya sa akin. Habang nagsasalita si Frank, bahagyang nabasa ang kanyang mga mata. Grade 6 Spirit Saber na nagbigay ng amplification na 40%. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Kahit na kapag nakapasok na siya sa Nascent Soul Stage at naging Grade 6 na Weapons Craftsman, magagawa rin niyang pinuhin ang Grade 6 na Spirit Weapon na nabigay ng 40% amplification. Ngunit iyon ay dahil minana niya ang lahat ng alaala ng Rebirth Martial Emperor na isang Royal Grade Weapons Craftsman. Nai-imagine niya kung gaano katangi-tangi ang manggagawa ng armas na nagpino nitong Grade 6 Spirit Saber. Ngunit sa parehong oras na bigla siya sa kanyang puso, ramdam ni Alvin ang pagmamahal ng asawa ni Frank para sa kanya. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng kanyang asawa, hindi siya nagtitipid ng anumang gastos. Kahit sarili niyang buhay. Napukaw ang tali sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang asawa ni Frank ay karapat-dapat na igalang. Later on, para sa kapakanan ng Tearless Knight na ito, sinimulan kong talikuran ang espada at magsanay sa sable, nagbago upang linangin ang mga kasanayan sa saber. Nagpakawala ng hangin si Frank, pagkatapos ay tumingin kay Alvin habang pinipilit niyang bakas ang ngiti sa kanyang mukha. Kung handa kayong maging mga alagad ko, sa palagay ko ay papayag ang aking asawa na ipagkaloob ko ang gabing walang luha na may pambihirang kahulugan sa inyo. Peak Master. Umiling si Alvin. Paumanhin, wala akong balak na kumuha ng master ngayon. Tungkol naman sa Tearless Knight na ito ay may pambihirang kahulugan sa iyo, dapat mong panatilihin ito ng maayos. Hindi nagsalita si Frank, at seryosong tumingin kay Alvin. Tumingin si Alvin sa kanyang mga mata na may matatag at hindi nagbabagong tingin. Namana niya ang panghabang buhay na halaga ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, at kapareho ng pagmamana ng pride ng Rebirth Martial Emperor.
Ang pagmamalaki ng Rebirth Martial Emperor ay naging dahilan upang siya ay hindi kunin ang isang mas mahina kaysa sa Rebirth Martial Emperor bilang kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, tila naunawaan ni Frank ang resolusyon ni Alvin, at tumango siya. Di bale, lahat ng tao may kanya-kanyang adhikain. Kahit kunin mo talaga akong Panginoon, wala na siguro akong maituturo sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, hindi na iginiit ni Frank. Pickmaster, alis muna ako. Bahagyang ngumiti si Alvin kay Frank, pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure upang tumalon mula sa pavilion at matatag na bumaba sa lupa. Tumayo si Frank sa harap ng pavilion, at tumingin sa figure ni Alvin na may masalimuot na tingin. Anong klaseng tao ba talaga siya? Magagawang kumilos ng napaka-composed kapag nahaharap sa isang super top quality grade 6 spirit sword na kayang magbigay ng amplification na 40%. Tiyak na magiging extraordinary ang batang ito sa hinaharap. Ang swerte talaga ng 7-star sword sect ko. Samantala, nakita ni Luther na orihinal na naghihintay kay Alvin si Alvin, at nagpaalam siya kay Sonny na nasa tabi niya bago naglakad patungo kay Alvin. Magkabalikat na naglakad sina Alvin at Luther, at nagpatuloy sa Duby Peak. Ang kanilang destinasyon. Megrez Hall. Bumalik sa katinoan si Frank nang makita niyang nawala sa malayo ang figure ni Alvin, at napabuntong hininga siya. Siya at si Alvin ay tiyak na hindi magkakaroon ng kapalaran ng pagiging guro at disipulo. Ama. Samantala, dumating si Sonny sa pavilion, at nagtanong. Pumayag ba siya? Malinaw, alam ni Sonny ang intensyon ni Frank. Umiling si Frank. Hindi. Hindi. Natigilan si Sonny. Napakamayabang talaga ng Alvin na iyon. Maging si Padre, ang Pickmaster ng Misty Peak ay nagpapakumbaba na kunin siya bilang iyong personal na disipulo, at tumanggi pa rin siya. Ito ay higit pa kaysa doon. Ang mga sulok ng bibig ni Frank ay gamulong sa mapait na ngiti. Inilabas ko pa nga ang Tearless Night na iniwan ng nanay mo para sa akin. Pero parang ayaw niya kahit isang sulyap. Gabing walang luha. Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Sonny, dahil hindi niya inaasahan na para kay Alvin, kukunin pa nga ng kanyang ama itong grade 6 na Spirit Saber na may pambihirang kahulugan. At ang higit na hindi niya inaasahan ay nakapag nahaharap sa tukso ng isang grade 6 Spirit Saber, talagang hindi natinag si Alvin. Talagang nakakabigla ang ganoong katahimikan. Kung tutusin, kahit sa buong 7-star sword sect, ang grade 6 na Spirit Saber na nasa pag-aari ng kanyang ama ay may kukumpara lamang sa grade 5 Spirit Sword na hawak ng sect leader. Sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagpapalakas. Ang grade 6 Spirit Swords na hawak ng iba pang Peak Masters at maging ang Guardian Elders ay mas mababa sa grade 6 na Spirit Saber na hawak ng kanyang ama, ang Tearless Knight. Pare, narinig ko ang tawa mo kanina, bakit ka tumawa? Tumingin si Sonny kay Frank na may nagtataka na ekspresyon. 324. Mahiwagang ngumiti si Frank narinig niya ang tanong ng kanyang mga anak. Sa iyong palagay, ano ang karapat-dapat na tumawa ako ng buong puso ngayon? Pare, magsalita ka lang ng tapat. Ngumiti ng mapait si Sonny, paano niya ito nahuhulaan? Nasira ko na. Dahan daw ang sinabi ni Frank na may mahinahong tono. Gayunpaman, sa halip ay naging sanhi ito ng pagkatulala ni Sonny sa mismong lugar, at hindi na nakabawi sa kanyang pagkabigla habang tulala siyang sinabi. Pare. Ikaw. Sabi mo nakalusot ka. Tumingin si Sonny kay Frank na may mukha na puno ng nakakatuwang pagtataka at hindi paniniwala. Oo. Bahagyang ngumiti si Frank habang tumango. Salamat lahat kay Alvin. Alvin. Bahagyang hindi sigurado si Sonny. Ano ang maitutulong ng isang alagad sa labas ng korte na tulad niya kay ama? Pare, nagkakamali ka ba? Wala itong kinalaman sa kung siya ay isang alagad sa labas ng hukuman o hindi. Umiling si Frank. Ngayon, kahit personal na dumating ang sect leader, baka hindi pa rin niya ako matutulungan na makalusot. Kung susumayan ang lahat, kung hindi dahil kay Alvin, malamang na kailangan ko pa ng mahabang panahon para makalusot. Malaki ang utang na loob ko sa kanya.
Si Sonny ay nagpakawala ng malamig na hangin dahil talagang mahirap para sa kanya na isipin kung paano tinulungan ng isang alagad sa labas ng korte ang kanyang ama na makalusot. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng kanyang malalim na pagtatanong sa ugat ng bagay, binanggit ni Frank ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Biglang naunawaan si Sonny. Alvin. Ang narinig ni Sonny ay napuno ng pasasalamat kay Alvin. Napakalinaw niya kung gaano katagal na natili ang kanyang ama sa ika-9 na antas ng Void Prying Stage. Ngayon, kung hindi dahil kay Alvin na gumising sa kanyang ama sa katotohanan, kahit na lumipas pa ang ilang taon, maaaring hindi na makapasok ng maayos ang kanyang ama sa Void Initiation Stage. Ito ay talagang isang malaking pabor. Nagpatuloy sina Alvin at Luther sa paglalakad sa landas ng bundok ng Doobie Peak. Ang Megrez Hall ay nasa itaas. Elder Luther, kailan karaniwang ginaganap ang pagsusulit ng disipulo sa loob ng korte ng Seven Star Sword Sect? Habang nasa daan, naisip ni Alvin ang layunin na iniwan niya sa Stalactite Cave ngayon, at tinanong si Luther kung sino ang nasa tabi niya. Mayroong inner court disciples test every 6 months, and is usually 1 month after the outer court disciple test. Ngayon lang nagkataon na araw ng outer court disciple test. So, ang inner court disciple test is precisely 1 month away from now. Dahan daw ang sabi ni Luther. Sa kasalukuyan, matapos masaksihan ang cultivation ni Alvin na nasa ika-8 antas ng Origin Core Stage, hindi na siya nagulat sa pagtatanong ni Alvin tungkol sa Inner Court Disciple Test. Sa ganang kanya, sa kasalukuyang lakas ni Alvin, ang pagpasa sa Inner Court Disciple Test ay napakadali. Ang isa sa isang alagad sa labas ng korte ay nakapasok sa ika-8 antas ng Origin Core Stage, ang pagpasa sa pagsubok ng disipulo sa loob ng korte ay halos tiyak. Pagkatapos ng 1 buwan, tumango si Alvin, pagkatapos ay nagtanong. Elder Luther, kailangan ba ng Inner Court Disciple Test na ito ng karagdagang rehistrasyon? Umiling si Luther. Hindi, dumiretso lang sa Doobie Peaks Test Platform sa araw ng Inner Court Disciple Test. Test Platform. Natigilan si Alvin dahil hindi siya pamilyar sa pangunahing rurok, ang Doobie Peak. Ang test platform ay ang malawak na platform na nilahukan mo sa Outer Court Disciple Test 6 na buwan na ang nakakaraan. Matiyag ang nagpaliwanag si Luther, na may kaunting pagkainip. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay kasalukuyang may walang hanggan na hinaharap. Sa hinaharap, kung mananatili si Alvin sa 7-Star Sword Sect, tiyak na magiging mahalagang tao siya ng 7-Star Sword Sect, at maaaring hindi imposible ang pagiging susunod na henerasyong sect leader ng 7-Star Sword Sect. Kung aalis siya sa 7-Star Sword Sect, tiyak na isa siyang dakilang tao na ang pangalan ay ikinagulat ng buong Azure Forest Imperial Kingdom. Ayon sa kanyang kaalaman, sa kasaysayan ng Azure Forest Imperial Kingdom, walang kahit isang figure na maihahambing kay Alvin sa mga tuntunin ng likas na talento sa martial Dao. Siya ay kumbinsido na kapag si Alvin ay nagmature na, ang Azure Forest Imperial Kingdom ay maaaring hindi mapigil si Alvin. Kaya iyon ang test platform. Biglang naunawaan si Alvin, malinaw niyang naalala ang malawak na platapormang iyon, at ito ang lugar kung saan siya lumahok sa pagsubok ng disipulo sa labas ng korte noong araw na iyon. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating sina Alvin at Luther sa lokasyon ng Megrez Hall. Megrez Hall ay katulad din sa isang malawak na platform sa Doobie Peak, at nagkaroon ng isang malawak na kahanga-hangang paraan. Mabilis na naglakad sina Alvin at Luther, pagkatapos ay magkabalikat na tumayo sa labas ng Megrez Hall. Peakmaster, Luther at Alvin ay naghahanap ng audience. Tumayo si Luther sa harap ng Megrez Hall, at nagsalita sa malakas na boses. Ang kanyang boses ay naglalaman ng origin energy at lumawak at kumalat upang bumalot sa buong Megrez Hall. Sa lalong madaling panahon, isang payat na binata sa paligid ng edad na 26 o 27 na may bahagyang pagkalumbay sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang lumabas sa Megrez Hall. Naningkit ang matalim niyang mga mata habang nakatingin kina Alvin at Luther na nakatayo sa labas. Pinapasok kayong dalawa ni Master. Pausat mahina ang boses ng binata na ito, na nagiging sanhi ng hindi komportable kapag naririnig ito.
Hindi mapigilan ni Alvin na sumimangot. Siya ang anak ng aming Megrez Peaks Master, si Quentin. Pinakondense ni Luther ang kanyang origin energy sa tunog at ipinadala ito sa mga tainga ni Alvin. Tumango si Alvin at naglakad ng magkabalikat kasama si Luther, at sa pangunguna ni Quentin, naglakad sila sa audience hall ng Megrez Hall. Sa sandaling pumasok siya sa audience hall, nakita ni Alvin ang nasa katanghaliang lalaki na nakatayo sa loob. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may kaparehong edad sa Peak Master ng Misty Peak, si Frank, at may napaka-ordinaryong hitsura, ang uri ng hitsura na hindi makikita sa loob ng maraming tao. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay malabo na nauunawaan na ang paglilinang ng nasa katanghaliang lalaki na ito ay dapat na katulad ni Frank bago siya pumasok. Ika-9 na antas ng Void Priang Stage. Dapat siya ang Peak Master ng Megrez Peak. Napaisip si Alvin. Kahit na hindi pa niya nakilala ang Peak Master ng Megrez Peak, ngunit bilang isang disipulo ng Megrez Peak, narinig pa rin niya ang tungkol sa Peak Master. Ang Peak Master ng Megrez Peak ay tinawag na Darius. Ang mga ampon, dumating na sila. Gaya ng inaasahan, pagkatapos dalhin ni Quentin sina Alvin at Luther, yumuko siya at nagsumbong kay Darius, at ang kanyang paos at mababang boses ay napuno ng pagpipitagan. Kasunod nito, tumayo si Quentin sa likod ni Darius. Peak Master. Magalang na binati ni Luther si Darius. Peak Master. Tumango rin si Alvin kay Darius. Kung ito ay sa ibang pagkakataon, at si Alvin ay nag-iisa rito, marahil ay walang makakaintindi. Ngunit ngayon, ang ugali ni Alvin nang humarap kay Darius sa halip ay bumuo ng isang kabaligtaran na paghahambing kay Luther. Bahagyang sumimangot si Darius at bahagyang hindi nasisiyahan. Mapangahas. Isang kahangahangang kinang ang lumitaw sa matalim na tingin ni Quentin na nakatayo sa likod ni Darius habang nakatingin. Darius habang nakatingin kay Alvin at malamig na sumisigaw. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alvin si Quentin. At sa halip ay tumingin kay Darius na may walang pakialam na ekspresyon, na parang hindi magbabago ang kanyang ekspresyon kahit na gumuho ang Mount Tai. Lumubog ang mukha ni Quentin nang makita niyang binabaliwala siya ni Alvin, at isang madilim na malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, na tila naghihintay na lumunin si Alvin. Si Luther ay nakatayo sa tabi ni Alvin, at nag-aalala ngayon para kay Alvin. Ikaw si Alvin. Ang mga kilay ni Darius ay lumuwag, ang lamig at kabangisan ay lumitaw sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Alvin. Kasabay nito, isang kakilakilabot na paraan ang lumabas mula sa katawan ni Darius upang dumaikit sa katawan ni Alvin. Ang kahangahangang paraan ng isang eksperto sa Void Priang Stage sa ika-9 na antas. Ngunit, nang harapin ang kakilakilabot na paraan ni Darius, si Alvin ay tila walang pakiramdam, at nakatayo siya doon sa lugar na may walang kibo na ekspresyon, hindi gumagalaw na parang bundok. Ang kahangahangang paraan sa katawan ni Darius ay walang tigil na tumaas. Ang ekspresyon ni Alvin ay nanatiling hindi nagbabago, at ang isang ngiti ay lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Iyon ay ang ngiti ng hindi nababagabag. Anong kasama? Sa wakas, ang kahangahangang paraan ni Darius ay ganap niyang binawi, at siya ay tumawa ng buong puso. Nawala ang sama ng loob kanina. Tulad ng inaasahan sa pagkakaroon na kayang pumatay sa numero 1 disipulo sa Outer Court, si Gomer. Alvin, karapat-dapat ka sa titulo ng numero 1 disipulo sa Outer Court ng 7-Star Sword Sect. Walang ginawa si Alvin sa biglaang pagbabago ng mukha ni Darius, at tumango siya. Salamat sa iyong papuri, Peak Master. Nang marinig ni Quentin si Darius na pinupuri si Alvin, ang kanyang malamig at mabangis na tingin ay may bakas ng ningning ng inggit at kasamaan. Siya ang kinakapatid na anak ni Darius. Ngunit mula noong bata pa siya, ni minsan ay hindi niya narinig na pinuri siya ni Darius. Hindi mayabang o mapagkumbaba, isang natatanging talento. Tumingin si Darius kay Alvin at tumango bilang kasiyahan, pagkatapos ay sinabi. Alvin, pinatay mo si Gomer at nasungkit mo ang unang pwesto sa Outer Court Martial Competition, at binigyan mo ng karangalan ang ating Megrez Peak sa pagkakataong ito.
Sabihin mo sa akin, anong reward ang gusto mo? Gantimpala. Sumimangot si Alvin. Ang paraan ng pagsasalita ni Darius ay puno ng mapagpakumbaba na pakiramdam, na para bang may kausap na may mataas na posisyon sa isang taong mababa, na nagdulot sa kanya ng labis na hindi komportable. Peakmaster, miyembro ako ng Megrez Peak. Bago ako umalis sa Megrez Peak, ang paggawa ng isang bagay para sa Megrez Peak ay isang bagay na dapat kong gawin. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, at bahagyang hindi interesado. Aalis sa Megrez Peak. Natigilan si Darius nang marinig niya si Alvin, pagkatapos ay nakabawi sa kanyang pagkabigla at tumango. Halos nakalimutan ko, nakuha mo ang unang pwesto sa Outer Court Martial Competition, at nakakuha ka rin ng Profound Origin Fruit. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, dapat ay nasa ikapitong antas ka na ng Origin Core Stage ngayon. Ikapitong antas ng Origin Core Stage. Ang mga sulok ng kalapit na bibig ni Luther ay kumikibot. Pakiramdam niya ay talagang minamaliit ng Darius si Alvin. Sa iyong mga pamamaraan, hindi mahirap pumasa sa Inner Court Disciple Test pagkatapos mong tumuntong sa ikapitong antas ng Origin Core Stage. Tumingin si Darius kay Alvin at nagmuni-muni sandali, at isang nag-aapoy na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata habang nakatitig siya kay Alvin. Alvin, alam mo ba kung bakit ko hiniling kay Luther na dalhin ka dito? Umiling si Alvin. Peakmaster, pakilinaw. Alvin, hindi ako mahilig magpatalo, kaya diretso lang ako. Kasabay ng pagsasalita ni Darius, hindi lang sina Alvin at Luther, kundi maging si Quentin na nakatayo sa likod ni Darius, lahat ay tumingin kay Darius. Sa wakas, huminga si Darius saka sinabi sa malinaw na boses. Ako, si Darius, ang Peakmaster ng Megrez Peak, ay nagnanais na kunin ka, Alvin, bilang aking personal na disipulo. Sa sandaling sinabi ito ni Darius, silang tatlo kasama si Alvin ay natulala. Hindi nakaimik si Alvin. Kailan pa siya naging sikat? Nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla at umiling. Peakmaster, pasensya na, pansamantalang wala akong balak kumuha ng master. Tinanggihan pa niya si Frank na nakalusot sa Void Initiation Stage ngayon, lalo pa itong Darius. Mapangahas. Si Quentin na nakatayo sa likod ni Darius ay puno ng apoy ng inggit na halos sumabog ang kanyang dibdib nang marinig niya ang kanyang kinakapatid na ama na gustong kunin si Alvin bilang isang personal na disipulo. Ngayon, nang makitang direktang tinatanggihan ni Alvin ang kanyang foster father, tuluyan na siyang sumabog. 325. Patuloy na pinili ni Alvin na huwag pansinin siya nang makaharap si Quentin na malapit ng magmukmak, na parang hindi niya pinansin si Quentin. Talagang hindi niya isinasapuso si Quentin. Ang pagwawalang bahala ni Alvin ay naging sanhi ng apoy ng galit ni Quentin na halos mag-alab sa limitasyon. Bilang foster son ng Megrez Peak Peakmaster, at isang 7-star Sword Sect Inner Court Disciple, kailan siya binaliwala ng isang tulad nito? Bahagyang lumubog ang mukha ni Darius nang tanggihan ni Alvin, at isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata habang nakatitig siya kay Alvin. Alvin, tinatanggihan mo ako ng diretso. Bilang Peakmaster ng Megrez Peak, si Darius ay may sariling pagmamalaki. Ngayon na si Alvin ay talagang buong tapang na tinanggihan ang kanyang mabuting hangarin, ito ay naging sanhi ng isang bola ng apoy na lumitaw sa kanyang puso. Peakmaster, pasensya na. Si Alvin ay may kalmadong tingin nang makaharap si Darius na may mukha na puno ng sama ng loob, at sinabing walang pakialam. Si Luther na nakatayo sa gilid ni Alvin ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha, at bumaantong hininga siya sa kanyang puso. Ang batang ito, ang swerte niya na gusto siyang kunin ng Peakmaster bilang isang disipulo. Ngunit talagang tinanggihan niya ito. Hindi naisip ni Luther na talagang tatanggi si Alvin na maging personal na disipulo ni Darius. Bagamat ang likas na talento ni Alvin sa martial daw ay maituturing na langit na lumalaban, ngunit hindi pa siya nag-mature kung tutuusin, at ang paghahanap ng isang mahusay na master sa loob ng 7-star Sword Sect ay walang alinlangan na malaking pakinabang sa kanya. Sa kabilang panig, makakakuha pa rin si Alvin ng suporta na magiging sanhi ng takot sa mga taong gustong gumawa ng pinsala sa kanya. Ngayon, ang desisyon ni Alvin ay ganap na lumampas sa kanyang inaasahan.
Si Darius, ang Peakmaster ng Megrez Peak, isang dalubhasa na ang lakas ay maaaring ilagay sa top 10 ng 7-star sword sect, ay talagang ninanais na kunin si Alvin bilang kanyang personal na disipulo. Ngunit diretsong tinanggihan siya ni Alvin nang walang anumang pagsasaalang-alang sa damdamin ni Darius. Nagdulot ito ng pamamanhid ng kanyang anit. Alvin. Ang mga tingin ni Darius ay unti-unting naging kalmado, ngunit ang kanyang ekspresyon nang tumingin kay Alvin ay hindi na puno ng ngiti ang mukha mula noon, at ang kanyang tono ay bahagyang mababa. Mukhang lubos kang kumpiyansa sa iyong lakas. Sa tingin mo ba, sa iyong likas na talento, ako, si Darius, ang Peakmaster ng Megrez Peak, ay walang mga kwalifikasyon upang maging iyong Panginoon? Sumimangot si Alvin, pagkatapos ay umiling at sinabing, Peakmaster, hindi ko kailanman naisip ang ganito, ito lang ay pansamantalang wala akong intensyon na kumuha ng Master. Kumuha ng Master. Dahil sumanib siya sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, katumbas ito ng pagkakaroon ni Alvin ng isang master sa ibang anyo, isang master na hindi nagpigil sa kanya ni Katie Ting. Ang master na iyon ay ang Rebirth Martial Emperor. Ang Rebirth Martial Emperor ay dating eksperto na nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent. Ngayon, si Alvin ay maaaring ituring na tumatanggi sa banayad na paraan. Kung talagang sasabihin niya ang iniisip niya sa kanyang puso, sasabihin niya kay Darius. Gusto mo kunin kita bilang Panginoon ko? Karapat-dapat ka ba? Ang magalang na pagtanggi ni Alvin ay walang alinlangan na dahilan sa pandinig ni Darius, na naging dahilan upang maging mas malungkot ang ekspresyon ni Darius. Alvin, lubos kang kumpiyansa. Ngunit, ang isang tao ay maaaring maging kumpiyansa, ngunit kapag ang isang tao ay labis na kumpiyansa, kung gayon ito ay mapagmataas. Ngayon, dahil ako, si Darius, ay nagsalita, na gustong kunin ka bilang aking personal na disipulo. Kung gayon natural na hindi ko ito madaling bawiin. Bumaba ang tingin ni Darius kay Alvin, at ang kanyang mga salita ay napuno ng hindi mapag-aalinlangan ng pagmamalabas. Peakmaster, walang sapilit ang ginawa ang mabuti. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Alvin dahil hindi niya inaasahan na magiging napakahirap pakitunguhan ng Peakmaster. Sa sandaling ito, naramdaman niyang napakabait ni Frank kung ikukumpara kay Darius. Hindi kaya gustong pilitin siya nitong si Darius na kunin si Darius bilang kanyang Panginoon. Bahagyang kumunat ang noo ni Luther dahil pakiramdam niya ay bahagyang lumalayo si Darius. Ngunit, si Darius ay ang Peakmaster ng Megrez Peak, kung saan isa lamang siyang alagad sa labas ng korte ng Megrez Peak, kaya nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa kanilang mga katayuan. Kaya kahit hindi niya nagustuhan, wala siyang lakas ng loob na magsalita. Alvin, dahil nagsalita na ako, natural na walang puwang para bawiin ito. Si Darius ay may nakakatakot na kalmadong boses. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin, baliw ba itong si Darius? Kung ayaw kong kunin siyang Panginoon, nagagawa pa rin niya akong pilitin. Oo naman. Biglang nagsalita muli si Darius, at tumingin kay Alvin. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Labanan ang aking alaga. Kung kaya mong talunin ang aking ampon, kakayanin ko ito dahil hindi ko kailanman sinabi ng mas maaga. Ngunit kung magderanas ka ng pagkatalo sa kamay ng aking ampon, dapat kang maging masunurin na maging personal na disipulo ko, si Darius. Maaari mong talikuran ang pagkakataong ito. Ngunit pagkatapos mong sumuko, hindi mahalaga kung payag ka o hindi, ikaw, Alvin, ang magiging personal na alagad ng Darius. Kung maglakas loob kang magsalita ng padalos-dalos sa labas at itatanggi ang pagiging disipulo ko, si Darius, pagkatapos ay lalabanan mo ako, si Darius. Sa hinaharap, wala nang lugar para sa iyo sa sect-sect. Nang matapos siyang magsalita, ang tono ni Darius ay puno ng pagmamalabas at paniniil. Lumubog ang mukha ni Alvin. Ang Darius na ito, napakamapagpigil. Wala na bang lugar para sa akin sa 7-star sword sect? Iniisip ba talaga nitong si Darius na siya ang sect leader ng 7-star sword sect? Kung may magsasabi kung sino ang pinakamasaya sa sandaling ito, walang alinlangan na si Quentin ang nakatayo sa likod ni Darius. Alvin, maglakas loob ka bang labanan ako?
Tumingin si Quentin kay Alvin na may mga mata na kumikislap ng matalim na liwanag, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulubot sa isang malamig at walang malasakit na ngiti. Sa ganang kanya, ito ay isang pagkakataon. Kung matatalo niya itong si Alvin, tiyak na matutuwa ang kanyang foster father. At tiyak na tataas ang katayuang taglay niya sa puso ng kanyang kinakapatid na ama. Pickmaster, tutuperin mo ba ang iyong salita? Binaliwala pa rin ni Alvin si Quentin, at nang ang ekspresyon ni Quentin ay naging walang kapantay na mabangis, tumingin siya kay Darius at nagtanong ng walang pakialam. Walang emosyon ang tono niya. Ako, si Darius, ang Pickmaster ng Megrez Peak. Madaya ba ako ng batang tulad mo? Napangisi si Darius nang marinig niya si Alvin, ngunit bakas ng maliwanag na ilaw ang lumitaw sa kanyang mga mata. Alam niya na nakuha ni Alvin ang pain. Kahit na narinig niya ang pagpatay ni Alvin kay Gomer gamit ang isang cultivation sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage, at alam niyang may kakayahan si Alvin na pumatay ng mga kaaway na mas mataas ang stage kaysa sa kanya. Ngunit sa ganang kanya, kahit na si Alvin ay nakalusot sa ika-7 antas ng Origin Core Stage ngayon, imposible pa rin para kay Alvin na maging katapat ng kanyang kinakapatid na anak. Kahit na ang likas na talento ng kanyang foster son ay hindi mataas, ngunit ang kanyang foster son ay isang ika-9 na antas ng Origin Core Stage na disipulo sa loob ng korte. Kahit na si Alvin ay nakalusot sa ika-7 antas ng Origin Core Stage, iyon ay katatapos lang masira at ang pundasyon ni Alvin ay hindi pa magiging matatag. Saka, Shen! Isang tipak ng lamig ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Darius nang bigla siyang magsalita. Amang ampon! Inalis ni Quentin ang kanyang masamang tingin kay Alvin, at magalang na tumingin kay Darius. Sa kanyang puso, ang kanyang kinakapatid na ama ay ang langit. Ang langit na hindi kayang labanan. Sumimangot si Alvin. Ano ang gustong gawin nitong Darius? Sa ilang sandali, nakita ni Alvin ang isang 3 talampakang haba na talam na lumabas sa manipis na hangin sa kamay ni Darius, at ang mukha ni Alvin ay naging malungkot. Shen, gamitin ang taglagas na tubig ng ama, at maranasan ng maayos ang kakayahan ng numero 1 disipulo sa outer court ng ating 7-star sword sect. Ipinasa ni Darius ang 3 talampakang haba ng talam sa kanyang kamay kay Quentin. Ang talam na ito na may 3 talampakang haba ay may makinis na talam na kumikislap na may translucence, tulad ng isang pool ng taglagas na tubig na umuuga. Grade 6 Spirit Sword. Si Luther na nakatayo sa tabi ni Alvin ay may gulat na ekspresyon, at hindi napigil ang mapasigaw sa mahinang boses nang makita niya ang 3 talampakang talam sa kamay ni Darius. Tubig ng taglagas. Hindi ba ito ang grade 6 na spirit sword na hawak ng Megrez Peak's master, si Darius? Hindi niya akalain na para sa kapakanan ng pagpayag sa kanyang kinakapatid na anak, si Quentin, na talunin si Alvin, kinuha pa nga ni Darius ang grade 6 na spirit sword na dala niya saan man sa kanyang katauhan. Ang mga aksyon ni Darius ay naging sanhi ng hindi komportable na pakiramdam ni Luther sa kanyang puso. Sa ganang kanya, sa ganitong paraan, kahit na manalo si Quentin, ito ay isang tagumpay na hindi umaasa sa sariling lakas ni Quentin. Oo, foster father. Nagliwanag ang mga mata ni Quentin, at same time na tumanggap ng autumn water. Bahagyang nanginig ang kanyang anyo dahil medyo nasasabik siya. Grade 6 Spirit Sword. Kahit na para kay Quentin, kahit na wala siyang grade 7 Spirit Sword, imposible para kay Alvin na maging katapat niya, ngunit ngayong nagkaroon siya ng pagkakataon na gamitin ang grade 6 Spirit Sword ng foster father, nagdulot pa rin ito ng matinding kagalakan. Huwag mo akong pababayaan. Walang pakialam na sinabi ni Darius kay Quentin. Huwag kang mag-alala foster father. Si Quentin ay same time na tumango, hinawakan niya ang autumn water sa kanyang mga kamay, habang ang kanyang mabangis na tingin ay bumaba kay Alvin, na tila naghihintay na lumunin si Alvin. Samantala, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Alvin. Ngunit ang kanyang tingin ng tumingin kay Darius sa halip ay naging malamig at hindi pamilyar. Para sa kapakanan na gawin akong kanyang personal na disipulo, ang Darius na ito ay talagang kasuklam-suklam hanggang sa puntong ito, kahit na kumuha ng sarili niyang grade 6 spirit sword at ipinasa ito kay Quentin. Para lang sa kapakanan ng pagpayag ni Quentin na talunin ako.
Kung sinabing hindi nasisiyahan si Alvin kay Darius kanina, ngayon, hinamak niya si Darius mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ito ay isang tao na hindi maaaring magpatalo. Ang paghiling sa isang disipulo sa loob ng korte na harapin ang isang disipulo sa labas ng korte tulad ni Alvin ay isa ng tagumpay na hindi dahil sa lakas ng isang tao, ngunit ngayon ay kinuha pa nga niya ang kanyang grade 6 spirit sword. Mayroon bang pagkakaiba sa pagdaraya? Gusto ng ganyang tao na maging Panginoon ko. Ang mukha ni Alvin ay tila natatakpan ng isang layer ng malamig na yelo, at kalmado siyang tumingin kay Quentin na matamang nakatitig sa kanya. Napansin niya ang pagtitiwala sa mukha ni Quentin. Akala talaga nitong si Quentin na ito ay matatalo niya ako kapag nagkaroon siya ng grade 6 na spirit sword. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay nabaluktot sa isang maliit na pandidiri na mahirap pansinin. Samantala, umatras ng ilang hakbang si Darius, at sa ilalim ng kanyang tingin ay tumabi si Luther upang magmasid mula sa gilid. For a time, nagkaroon ng bakanteng espasyo sa loob ng malawak na audience hall. Si Alvin at Quentin ay nakatayong magkaharap. Whoosh! Sa kamay ni Alvin, isang 3 talampakang haba na talam ang lumitaw mula sa manipis na hangin, ito mismo ang grade 7 spirit sword na binawi niya mula sa kanyang special ring. Kahit na si Alvin ay isang grade 7 weapons craftsman na ngayon, at may kakayahang magpino ng grade 7 na spirit weapon na nagbigay ng amplification na 31%, ngunit hindi pa rin niya pinipino ang isa sa kanyang sarili. Ang grade 7 spirit sword na ito ay isa sa mga nasamsam mula sa mga nakaraang laban niya. At nagtataglay ng ordinaryong kakayahan sa pagpapalakas. Alvin, ang aking kinakapatid na ama ay nais na kunin ka bilang isang personal na disipulo, at iyon ay mataas ang pagtingin sa iyo. Ikaw, hindi lamang ikaw ay hindi nagpapasalamat sa kanyang kabaitan, ngunit sa totoo ay mayabang na tumanggi. Ngayon, ako, si Quentin, ay magtuturo sa iyo ng isang leksyon sa lugar ng aking kinakapatid na ama. Ipapaalam ko sa iyo na palaging may iba pang mas malakas kaysa sa iyo. Kasabay ng paglabas ng malamig at walang malasakit na boses ni Quentin, ang mga bakas ng kinang ng mga pagbabago sa origin energy ay lumitaw sa autumn water sa kanyang kamay. Ang origin energy ay tumaas ng husto, at nagngangalit. Swoosh! Agad, ang parang buhay na mga sinaunang mammoth na silhouette ay nabuo, isa-isa, sa itaas ng Darius. Naghanda siyang lumabas anumang oras. 326. Si Quentin, isang inner court na disipulo ng 7-star sword sect, at isang ika-9 na antas ng origin core stage na mga martial artist. Sa buong puwersa, nagawa niyang gamitin ang lakas ng 120 sinaunang mammoth. Ngayon, umaasa sa grade 6 spirit sword, autumn water. 164 na sinaunang mammoth na silhouette na pinalapot sa hangin sa itaas ng Quentin. Ang taglagas na tubig, isang grade 6 spirit sword, ay nagbigay ng pagpapalakas ng lakas ng 44 na sinaunang mammoth kay Quentin. Isang grade 6 spirit sword na nagbibigay ng amplification na 37%. Isang patak ng paghamak ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin, at ang grade 7 na spirit sword sa kanyang kamay ay biglang nanginag, na gumuhit ng pattern sa hangin na nakasisilaw at nagninangning. Om! Kasabay nito, ang origin energy ay tumalon at namumulaklak upang maging walang katulad na kahanga-hanga sa grade 7 spirit sword. Kaagad, lumitaw ang unang 110 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Alvin, pagkatapos ay biglang, kasama ng pabago-bago ng origin energy sa kanyang grade 7 spirit sword, ang mga sinaunang mammoth silhouette ay biglang tumaas sa 140. Ang lakas ng 140 sinaunang mammoth. 8th level origin core stage. Ang lakas na ipinahayag ni Alvin ngayon ay naging dahilan upang mag-focus ang mga tingin ni Darius na nakatayo sa malayo, at ang pagkamangha ay lumitaw sa kanyang mukha. Naunawaan niya na si Alvin ay nakapagbigay ng napakalakas na lakas sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang ika-8 antas na origin core stage cultivation at umaasa sa kanyang grade 7 spirit sword. Ika-8 antas ng origin core stage sa edad na mahigit 20.
Ang isang malalim na pinagmulan na prutas ay nagpapahintulot sa kanya na direktang magtagumpay mula sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage hanggang sa ika-8 antas ng Origin Core Stage. Labis na nabigla si Darius sa kanyang puso, at bahagyang hindi makapaniwala na totoo ang eksenang nasa harapan niya. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nangyari sa harap ng kanyang mga mata at kailangan niyang paniwalaan ito. Ngayon lang niya napagtanto na minamaliit pa rin niya si Alvin. Ngayon, bahagyang nadurog ang puso niya. Kahit na ang kanyang foster son, si Quentin, ay may grade 6 spirit sword sa kanyang kamay, ngunit hindi niya akalain na si Alvin ay talagang nakalusot sa ika-8 antas ng Origin Core Stage. Nabalitaan niya ang tungkol sa Outer Court Martial Competition na isinagawa ilang araw na ang nakakaraan. Nakahinga si Alvin sa lakas na mas mahina kaysa Gomer ng 20 sa mga sinaunang mammoth para patayin si Gomer. Ngayon, ang lakas na ginawa ng kanyang kinakapatid na anak, si Quentin, ay ang lakas lamang ng 24 na sinaunang mammoth na higit pa kay Alvin. Huminga ng malalim si Darius at pinagaan ang kanyang mood, at ang kanyang pares ng matatalim na mata ay nakatitig kay Alvin na may lumalakas na kalagayan. Hayaan mo akong makita kung kaya mong talunin ang mas malakas na may mas mahinang lakas tulad ng ginawa mo sa Outer Court Martial Competition noong mga nakaraang araw, at talunin ang walang kwentang anak kong ampon. Walang kwentang ampon. Ito ang pagsusuri ni Quentin na nasa puso ni Darius. Sa taong iyon, ang tanging dahilan kung bakit niya kinuha si Quentin bilang kanyang kinakapatid na anak at ibinalik si Quentin sa 7-Star Sword Sect ay dahil nagustuhan niya ang natural na talento na ipinakita ni Quentin noong kabataan ni Quentin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkalipas ng ilang taon, ang likas na talento ni Quentin ay unti-unting naging karaniwan, at naging sanhi ito ng kanyang labis na pagkadismaya. Sa pagkakataong ito, nang mabalitaan niya ang ginawa ni Alvin, una niyang naisip na maaari siyang kumuha ng isang personal na disipolo na magiging isang makapangyarihang tao sa entablado na Azure Forest Imperial Kingdom sa hinaharap. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang tinanggihan siya ni Alvin. Si Luther ay nakatayo sa malayo at hindi nagulat nang makita niya ang lakas na ipinahayag ni Alvin. Ngayon, sa Chain Bridge bago sila dumating sa Duby Peak, nakita na niya ang lakas ni Alvin at alam na si Alvin ay isa ng ika-8 level na Origin Core Stage martial artist ngayon. 8th level Origin Core Stage. Tinitigan ni Quentin si Alvin, at ang lamig ay lumitaw sa kanyang matalas na mga mata habang sinasabi niya sa paos at mababang boses. Alvin, ngayon, aasa ako sa autumn water ng aking kinakapatid na ama para talunin ka. Gusto kong ipaalam sa iyo ang pagkakaiba sa pagitan ng disipulo sa loob ng korte at ng mga disipulo sa labas ng korte ay isang bagay na hindi mo kayang lampasan. Bagamat alam niya na si Alvin ay isang ika-8 antas na Origin Core Stage martial artist ngayon, ngunit si Quentin ay hindi natakot kahit kaunti. Saganang kanya, ang mga chismis tungkol sa Outer Court Martial Competition mula sa ilang araw na nakalipas ay malamang na isang pinalaking katotohanan mula sa karamihan ng mga alagad sa labas ng korte ng 7-Star Sword Sect. Hindi siya naniniwala na may ganoong kakayahan si Alvin. Naghinala siya na si Alvin ay isa ng ika-7 antas ng Origin Core Stage na martial artist noong panahong iyon, at sadyang itinago lamang ang kanyang kultibasyon sa iba. Nang maglaon nang nilabanan ni Alvin si Gomer, ipinahayag ni Alvin ang lakas ng isang ika-7 antas ng Origin Core Stage martial artist sa kritikal na sandali, at noon lamang niya nagawang patayin si Gomer na pabaya. Ngayon, nang makita niya ang cultivation sa ika-8 antas ng Origin Core Stage na ipinahayag ni Alvin, masigurado siya sa kanyang puso sa nakaraang hula na ginawa niya. Imposible para sa Profound Origin Fruit na payagan ang isang ika-6 na antas ng Origin Core Stage na martial artist na direktang makapasok sa ika-8 antas ng Origin Core Stage. Kung alam ni Alvin ang kasalukuyang iniisip ni Quentin, hindi siya magugulat. Ang isang malalim na pinagmulan na prutas ay talagang hindi siya pinahintulutan na makapasok sa ika-8 antas ng Origin Core Stage, at siya ay kasalukuyang wala sa ika-8 antas ng Origin Core Stage. Isa lang siyang 7th level Origin Core Stage martial artist.
Dahil sa pagiging kakaiba ng Nine Dragons War Sovereign technique na kanyang nilinang, sa halip ay pinahintulutan siyang magkaroon ng lakas na hindi mababa sa isang 8 antas na Origin Core Stage na martial artist noong siya ay nasa ika-7 antas lamang ng Origin Core Stage. Hindi ko kayang lampasan ang distansya sa pagitan ng disipulo sa loob ng korte at ng disipulo sa labas ng korte. Walang pakialam nang ngumiti si Alvin nang marinig niya ang mapanuksong salita ni Quentin, at ang kanyang mga mata ay nanliit sa isang linya. Hindi ko alam ang tungkol sa iba pang mga disipulo sa loob ng korte. Ngunit, hindi talaga kita isinasa puso, Quentin. Lagi niyang ibinabalik ang respeto ng 10 beses. Ang Quentin na ito ay nagpukaw ng hangarin sa pagpatay sa kanya kanina, bagaman hindi niya ito pinansin, ngunit hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam. Disipulo sa loob ng korte. Kaya ano? I'll bash you all the same. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Alvin. Nililigawan mo si kamatayan. Nang ang mga salita ni Alvin ay pumasok sa mga tainga ni Quentin, naging sanhi ito ng pagkataranta niya, at ang kanyang anyo ay kumislap na parang nag-transform sa isang bugzo ng hangin na hamampas patungo kay Alvin. Nether Sword Technique. Kasabay ng pag-flash out ni Quentin, ang kanyang namamaos at mababang boses ay may halong pagpatay sa loob. Ang autumn water sa kanyang kamay ay biglang naglaho, at nang ito ay sunod na lumitaw, hindi ilang sandali ay naglaho muli ito. Nether Sword Technique. Umaasa sa kanyang kakilakilabot na espiritual na lakas at sa habang buhay na halaga ng mga karanasan sa martial arts ng Rebirth Martial Emperor, nakita ni Alvin ang lalim ng husay sa espada na isinagawa ni Quentin sa isang sulyap. Ang sword skill na ito ay walang iba kundi ang pagbibigay diin sa mga sorpresang pag-atake. Ito ay isang bagay na lubos na katulad ng kanyang sword drawing arts. Ngunit, ang bilis nito ay mas mababa kaysa sa sword drawing arts. Ang Nether Sword Technique ay nagsusumikap para sa pagsasama ng mabilis at mabagal. Kapag ito ay mabilis, ito ay tulad ng isang matulin na kidlat, dahilan upang ito ay mahirap makuha ng isang mata. Kapag ito ay mabagal, ito ay parang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa mga ulap, na gumugulo sa paningin ng kalaban. Whoosh! Naramdaman ni Alvin ang bugzo ng hangin sa kanyang mukha, ngunit si Quentin ang kumislap sa kanyang harapan, at ang Nether Sword Technique na iyon ang naging dahilan upang mahirapan ang isa na tiyakin na sumusunod ito sa likod ni Quentin na parang anino, na naglaho sa susunod na sandali pagkatapos itong lumitaw muli. Siyempre, bagamat hindi matiyak ng mga mata ni Alvin ang lokasyon ng espada ni Quentin, ngunit malinaw pa rin itong naramdaman ng kanyang espiritual na lakas. Mamatay! Biglang sumigaw si Quentin, na may pulang-pulang mata habang umaatake siya ng buong lakas. Malinaw na naramdaman ni Alvin sa kanyang espiritual na lakas na ang autumn water sa kamay ni Quentin ay kumikislap na ngayon patungo sa kanyang tiyan, nagnanais na masugitan siya ng husto. Kahit na ang Quentin na ito ay walang ibang hinihiling kundi ang patayin ako, ngunit maliban kung sinabi ni Darius ang salita, hindi niya ako mangangahas na patayin sa huli. Sa sandaling ito, ang kaisipang ito ay bumangon sa puso ni Alvin. Sa sumunod na sandali, bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin. Sining sa pagguhit ng espada. Ang kamay na hawak ni Alvin sa kanyang espada ay nanginginig, at ang kanyang grade 7 na spirit sword ay gumalaw. Whoosh! Ang espada ay kumislap na parang kidlat, naglalaho sa harap ng mga mata ni Quentin. Kahit na ang lakas na ginawa ni Alvin ay ang lakas ng buong 24 na sinaunang mammoth na mas mababa kay Quentin. Gayunpaman, ang espesyalidad ng sword drawing arts ay bilis. Sa martial skill sa ilalim ng langit, ang bilis lang ang hindi matatalo. Napakabilis. Sa di kalayuan, parehong nakatutok sina Darius at Luther sa labanan sa pagitan nina Alvin at Quentin, at nabigla sila sa bilis ng pagsiklab ng espada ni Alvin. Ang bilis ng pag-flash out ng Grade 7 Spirit Sword ay talagang hindi mas mababa sa Grade 6 Spirit Sword, Autumn Water, sa mga kamay ni Quentin. Hindi masulyapan ng mga mata ni Alvin ang espada sa kamay ni Quentin, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi nila kaya. Ngayon, umaasa sa kanilang kakilakilabot na paglilinang, malinaw na nakita ng kanilang mga mata ang pinagdaanan ng mga espada sa espada ni Alvin at Quentin.
Ang Grade 7 Spirit Sword sa kamay ni Alvin ay naabutan mula sa likuran at humabol hanggang sa bilis ng Grade 6 Spirit Sword sa mga kamay ni Quentin. Clang! Isang putok ng mga bakal na sandata ang tumunog sa isa't isa. Ito ay ang Grade 7 Spirit Sword sa kamay ni Alvin na humaharang sa Grade 6 na Spirit Sword sa mga kamay ni Quentin sa oras, sa kritikal na sandali. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagtutok ng tingin ni Darius. Malinaw sa kanyang puso na ang tagumpay at pagkatalo ang pagpapasya sa sagupaang ito. Sina Alvin at Quentin, kung sino man sa kanila ang makakalaban sa kanilang kalaban, makakamit nila ang tagumpay sa isang pagkakataon. Ang bilis ng sword skill ay hindi masama, ngunit sa kasamaang palad, ang iyong lakas ay mas mababa sa akin. Ang paus at mababang boses ni Quentin ay nagpakita ng bakas ng pangungutya, at ang origin energy ay biglang tumaas ng paputok sa autumn water sa kanyang kamay. Bumuhos ang lakas ng 164 na sinaunang mammoth nang hindi napigilan kahit kaunti. Gusto niyang pasabugin ang Grade 7 Spirit Sword sa kamay ni Alvin, at masugitan ng husto si Alvin. Ganun ba? Isang napakatalino ng ngiti ang sumilay sa gwapong mukha ni Alvin na may mga mabituing mata at hugis espada na kilay nang marinig niya si Quentin, at ang malakas na kumpiyansa ay naghalo sa kanyang ngiti. Dahil sa eksenang ito, natulala si Darius. Itong si Alvin, saan siya nakakuha ng ganoon kalakas na kumpiyansa? Si Luther na nakatayo sa malapit ay itinoon ang kanyang tingin para tingnan ang eksenang nasa harapan niya. Wala siya sa eksena noong pinatay ni Alvin si Gomer sa kabilang pagkakataon, at ikinalulungkot niya. Ngayon, gusto niyang makita ng maayos ang mga pamamaraan ni Alvin para talunin ang isang mas malakas na tao na may mas mahinang lakas. May tiwala siya kay Alvin. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang maramdaman niya ang marahas na lakas na agad na lumabas mula sa autumn water sa mga kamay ni Quentin, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Enerhiya ng lindol. Halos sa sandaling naramdaman niya ang malakas na pagtaas ng lakas sa Grade 6 na Spirit Sword, kumilos si Alvin at isinagawa ang kakila-kilabot na kakayahan na ipinagkaloob sa kanya ng Worm Python form ng Nine Dragons War Sovereign Technique. Agad na nagsimulang mag-vibrate ang origin energy sa Grade 7 Spirit Sword sa kamay ni Alvin sa paraang mahirap mapansin. Ang dalas ng panginginig ng boses ay tumaas at mas mataas. Clang! Ang dalawang Spirit Sword na kakahiwalay lang ay muling nagsagupaan. Nang naisip ni Darius na ang Grade 7 Spirit Sword sa kamay ni Alvin ay saysabog na lumilipad ng Grade 6 Spirit Sword sa mga kamay ni Quentin. Isang ipong ungol ang biglang umalangaw-ngaw. Si Quentin ay may nakakatakot na maputlang ekspresyon, at ang kamay na hawak niya ang espada ay tila nanginginig habang siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at lumalaban. Hindi nagtagal, nahati ang palad niya, at tumalsik ang sariwang dugo. 327. Tumulo ang sariwang dugo mula sa kamay na hawak ni Quentin sa kanyang espada, ang kanyang kamay ay nag-vibrate kasama ang kanyang espada, ngunit siya ay nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin at pilit na kumapit. Tignan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang makita niya ito. Ang dalas ng pag-vibrate ng quake energy ay tumaas sa limitasyon. Agad, nagpalabas ng matinis na sigaw si Quentin at binitawan ang Grade 6 Spirit Sword, Autumn Water, sa kanyang kamay. Ngunit huli na, at ang kanyang carpal bone ay nabasag ng quake energy. Ang kanyang buong braso ay ganap na nanlalambot, nanghihina na parang walang buto. Ang mga buto sa loob ng kanyang buong braso ay nabasag. Clang! Ang Grade 6 Spirit Sword Autumn Water ay pinasabog na lumilipad ng Grade 7 Spirit Sword sa kamay ni Alvin, at bumagsak sa lupa. Whoosh! Binawi ni Alvin ang kanyang espada at pinalo ang kanyang palad na naglalaman ng nagngangalit na origin energy. Sinampal niya si Quentin, na pansamantalang nayanig ng quake energy, hanggang sa bumagsak at pinalipad siya. Bang! Sinamahan ng isang pagsabog ng mapait at matinis na pag-iyak, bumagsak si Quentin sa lupa. Si Quentin na may nakakatakot na maputlang ekspresyon ay mahigpit na humawak sa kamay na nakahawak sa espada kanina, ngunit kahit paano niya iwagayway ang kanyang kamay, wala nang tugon mula sa kamay na may hawak ng espada. Lumpo. Hindi.
Biglang tumigil ang tili ni Quentin. Sa sandaling ito ay tila siya ay tuluyang nawala ng malay sa sakit, siya ay may malagim na maputlang mukha at ang matalim na mga mata ay nakadilat, hindi makapaniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Ang kanyang kanang kamay, ang kanyang pinakamahalagang kamay ay ganap na baldado. Mamatay. Gusto kitang patay. Gusto kitang patay. Biglang tumayo si Quentin, at may isang titig na naglalabas ng matinding puot habang sumusulyap siya kay Alvin, gustong ilagay ang kanyang buhay sa linya upang labanan si Alvin. Ang kanyang kanang kamay ay Pyle, ngunit nasa kanya pa rin ang kanyang kaliwang kamay. Ang kaliwang kamay ni Quentin ay natatakpan ng Origin Energy, at humampas siya kay Alvin, gustong lipulin si Alvin upang ilabas ang puot sa kanyang puso. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Ang Quentin na ito ay hindi niya katapat kapag umaasa sa isang grade 6 na spirit sword, maaaring naisip ni Quentin na maaari siyang maging katapat niya habang walang laman. Walang muwang. Nakakatawa. Tama na. Biglang, isang galit na sigaw ang naging dahilan upang huminto si Quentin na humahampas kay Alvin at natigilan. Kahit na puno pa rin ang kawalan ng mukha niya, pero hindi pa rin siya naglakas loob na gumawa ng kahit anong galaw. Sa tingin mo kulang pa ang mukha mo. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Darius, at ang matalim niyang tingin ay bumaba kay Quentin habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Ibinaba ni Quentin ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ngunit sa sandaling ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay lumingon kay Alvin, at sila ay napuno ng uhaw sa dugo na puot. Walang ibang hinihiling kundi punitin si Alvin, pagkatapos ay sunugin ang kanyang mga buto at ikalat ang kanyang abo. Pickmaster, pwede na ba akong umalis? Tumingin si Alvin kay Darius at walang pakialam na nagsalita sa mahinahong tono. Kasalukuyang galit si Darius, at malamig siyang ngumuso, ngunit hindi pinansin si Alvin. Walang pakialam si Alvin, tumango siya kay Luther, at sabay silang umalis ng audience hall, pagkatapos ay umalis sa Megress Hall. For a time, tanging si Darius at ang kanyang foster son ang nanatili sa loob ng maluwag na audience hall. Inalis ni Darius ang grade 6 na spirit sword, Autumn Water, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay, isang medicinal pill ang bumaril upang dumiretso patungo kay Quentin. Itong grade 6 na Great Recovery Pill ay dapat na makapagpapagaling sa kanang braso mo. Salamat Foster Father, salamat po Foster Father. Natanggap ni Quentin ang grade 6 na Great Recovery Pill na may mukha na puno ng ligaw na saya, at dali-dali niya itong ininom. Sa Cloud Continent, ang Healing Medicinal Pill ay hinati sa 9 na grado. Ang pinakamababang grado ay walang alinlangan ang Gold Injury Pill. Ang Gold Injury Pill ay higit na hinati sa Grade 9 Gold Injury Pill, Grade 8 Gold Injury Pill, at Grade 7 Gold Injury Pill. Ang Middle Grade Healing Medicinal Pill ay ang Great Recovery Pill na hinati pa sa Grade 6 Great Recovery Pill, Grade 5 Great Recovery Pill, at Grade 4 Great Recovery Pill. Para naman sa mga high-grade healing medicinal pill, ang Life Recovery Pill, hindi pa banggitin ang Azure Forest Imperial Kingdom, kahit sa buong Darkan Dynasty, ito ay isa pa ring alamat. Sa mga alamat, ang Life Recovery Pill ay nahahati sa 3 grado, ang Grade 3 Life Recovery Pill, Grade 2 Life Recovery Pill, at Grade 1 Life Recovery Pill. Kumbaga, nagawang buhayin ng Grade 1 Life Recovery Pill ang isang tao at mapalago ang mga nawawalang laman at buto. Hanggat may hininga pa ang isa sa kanila, may iligtas sila ng Grade 1 Life Recovery Pill. Siyempre, ito ay mga alamat lamang. Ngunit, sa ilang sandali, ang kagalakan sa mukha ni Wu Dongchen ay ganap na nagyelo, at iniling niya ang kanyang ulo ng may pakiramdam ng pagkawala, pagkatapos ay nagkaroon ng walang pag-iisip na ekspresyon na puno ng mapanglo. Walang silbi ang Grade 6 na Great Recovery Pill. Ano? Nagulat si Darius, alam niyang nasugatan ni Quentin ang kanyang kalamnan at buto sa pakikipaglaban kay Alvin, kaya ipinagkaloob niya sa kanya ang Grade 6 na Great Recovery Pill. Hanggat hindi nasaktan ang utak, ang Grade 6 na Great Recovery Pill ay nakakatulong sa pagpapagaling ng mga nahati na buto. Pero ngayon, wala nang silbi ang Grade 6 na Great Recovery Pill. Whoosh!
Umindayog ang figure ni Darius at nagdulot ng bugzo ng hangin habang siya ay agad na humarap kay Quentin. Ang kanyang bilis ay napakabilis, higit sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ni Quentin mula noon. Ang kamay ni Darius ay humawak sa malote na braso ni Quentin, at ang kanyang origin energy ay sumanib sa braso upang siyasatin ang mga sugat. Sa huli, nagsikip ang kanyang mga mag-aaral at may pagtataka na ekspresyon. Anong paraan ba talaga ang ginamit ng Alvin na iyon? Talagang nadudurog ang mga buto sa iyong mga braso hanggang sa ganito. Ang utak sa loob ng buto ng iyong braso ay ganap na nawasak. Nawasak ang utak. Maliban kung ito ay ang life recovery pill ng mga alamat na nagawang buhayin ang isang tao at ibalik ang mga nawawalang laman at buto, kung hindi, lubos na imposibleng mabawi ang mga naturang pinsala. Bukod dito, dapat ubusin ng isang tao ang life recovery pill sa loob ng 1 oras pagkatapos masugitan. Kung hindi, kahit isang grade 1 na life recovery pill ay kulang sa lakas upang pagalingin ang mga pinsala. Foster father, ang kamay ko. Napilayan ang kamay ko. Ang mukha ni Quentin ay namumutla, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig, dahil ayaw niyang maniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Ang kamay niyang ito ay may pambihirang kahulugan sa kanya. Mula sa isang murang edad, nilinang niya ang lahat ng kanyang kasanayan sa militar gamit ang kamay na ito. Ngayon na ang kamay na ito ay baldado, ang kanyang lakas ay mababawasan ng husto. Kung gusto niyang linangin ang mataas na grado ng profound rank sword skill, nether sword technique, sa sandaling muli gamit ang kanyang kabilang kamay hanggang sa perfection stage, walang alinlangan na kakailanganin niyang gumugol ng maraming taon ng mapait na pagsisikap. Sa ganitong paraan, tiyak na maaantala nito ang pagsulong ng kanyang paglilinang. Ang kanyang buhay ay ganap na nasira. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, naramdaman ni Quentin na parang nahulog siya sa isang butas na natunaw, at ang buong katawan niya ay napakalamig ng yelo. Ang puot na nagmumula sa kanyang mga buto ay bumangon sa kanyang puso. Alvin. Alvin. Talagang hindi tayo magkakasundo. Hindi tayo mabubuhay sa ilalim ng iisang langit. Ang mga mata ni Quentin ay bumukas na parang 2 bilog na platito at halos bumukas sa puntong muntik na silang lumabas. Ang kalapit na Darius ay natigilan saglit, at nang makabawi siya mula sa kanyang pagkagulat, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng nakakasilaw na ningning habang nakatingin siya kay Quentin at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses. Anong nangyari kanina? Sabihin mo sa akin ng detalyado. Tungkol naman sa pagiging baldado ni Quentin, parang hindi niya talaga iniisip. Marahil, matagal na siyang hindi umaasa kay Quentin. Tila napagtanto ito ni Quentin, at ang kanyang puso ay parang nagyayelo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ang puot kay Alvin ay lalong lumalim. Ngunit masunurin pa rin siyang sumagot kay Darius. Akala ko noong una ay sapat na ang lakas ko na higit pa sa kanya para direktang sugpuin siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang bumuhos ang aking lakas, tila nagsimulang mag-vibrate ang kanyang origin energy, tsaka ang dalas ng pag-vibrate nito ay tumaas ng tumaas. Sa huli, ang panginginig ng boses ng kanyang origin energy ay direktang winasak ang aking origin energy at naging dahilan upang wala akong sunod-sunod na lakas. Hindi lang iyon, ngunit nang ang kanyang origin energy ay dumaan sa kanyang grade 7 spirit weapon papunta sa espada na nasa aking kamay, ang aking espada at ang aking kamay ay nagsimulang mag-vibrate din. Mapilit akong kumapit saglit, at naging sanhi ito ng pagbuka ng aking palad. Habang nagsasalita siya dito, bahagyang nanginginig ang boses ni Quentin. Later on, I continued to persist. Ang panginginig ng boses ng kanyang origin energy ay agad na kumalat sa buong braso ko. Ngayon ay tila kung hindi dahil sa oras na bumitaw ako, baka ang mga buto sa buong katawan ko ay madudurog niya. Ang puso ni Quentin ay napuno ng panghihinayang. Kung alam niya kanina na may ganoong kakayahan ang kanyang kalaban, tiyak na naiwan niya ang kanyang espada nang mahati ang palad niya. Sa ganoong paraan, ang kanyang palad ay maaaring mahati sa karamihan, at ang kanyang kanang braso ay tiyak na maayos. Ngunit sa kasamaang palad, walang gamot para sa panghihinayang sa salitang ito. Kahit na siya ay nanghihinayang ngayon, ito ay walang pakinabang, at walang pagkakaiba. Alvin.
Sa huli, binago ni Quentin ang lahat ng panghihinayang sa matinding puot, at ibinuhos ang lahat kay Alvin. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng uhaw sa dugo na kinang na halos mas mabangis kaysa sa pinakamakamandag na ahas. Origin Energy. Vibrate. Bahagyang nag-isip si Darius pagkatapos niyang marinig ang paglalarawan ni Quentin. Na si Alvin ay umasa dito upang talunin ang isang mas malakas na kalaban na may mas mahinang lakas. Ito ay tila hindi isang martial skill at hindi isang force. Hindi kaya ito ay isang paraan na kasama sa cultivation method na kanyang nilinang. O marahil, ito ay isang paraan ng paglinang ng origin energy na nasira palayo sa martial skills. Mukhang kailangan kong humanap ng pagkakataon para makausap siya ng private. Nang matapos siyang magsalita, nagkaroon ng desisyon si Darius sa kanyang puso, at bakas ng sakam na ningning ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kung nagagawa niyang makabisado ang kakayahang ito, nang ahas siyang sabihin na walang sino man sa ibaba ng Void Initiation Stage ang magiging katapat niya. Sa labas sa Primeval Forest. Sa ibabaw ng kalmadong kalangitan, dalawang hindi maihahambing na matulin na mga figure ang kumislap mula sa loob ng sinaunang kagubatan at nakabitin ng mataas sa hangin. Ang mga may-ari ng dalawang figure na ito ay isang batang babae at isang matandang babae. Nakasuot ng berdeng damit ang matandang babae at magalang na sumunod sa likod ng dalaga. Mapagpakumbaba ang ekspresyon niya, para siyang hamak na utusan. Ang dalaga ay nakasuot ng dilaw na damit na may maganda at cute na hitsura. Bahagyang umikot ang mga mata niya habang kumikislap na may bastos na ningning. His, biglang lumabas ang dalawang maliliit na ulo mula sa ilalim ng manggas ng dalaga. Ito ay dalawang maliliit na sawa na walang humpay na pamitik ng kanilang mga dila. Sa dalawang maliliit na sawa, ang isa ay itim at ang isa naman ay puti, ang kanilang ginto at pilak na mga mata ay nakatingin na ngayon sa malayong direksyon, at sa kanilang mga titig ay may mga bakas ng pag-aatubili ng paghihiwalay. Little Black, Little White, miss na naman yung dalawa si Kuya Alvin, hinaplos ng dalagitang nakadamit na dilaw ang maliliit na ulo ng dalawang maliliit na sawa, sa kangumiti ng pilyo. Sobrang cute ng dalawang dimples ng mukha niya. His, tumango ang dalawang maliliit na sawa na parang mga tao. Aalis na kami. Dadalhin ko kayong dalawa para hanapin si Kuya Alvin sa hinaharap, okay? Sa susunod na pagkikita ninyong dalawa ni Kuya Alvin, dapat bigyan ninyo siya ng malaking sorpresa. Ang batang babae na nakadamit na dilaw ay nagpakita ng isang tusong ngiti sa kanyang mukha. His, tuwang-tuwa ang dalawang maliliit na sawa nang marinig nila ang dalagitang nakadamit na dilaw. Miss, oras na para pumunta tayo. Nakayuko ang matandang babae na nakasuot ng berde na lumutang sa likod ng dalagitang nakadamit na dilaw habang kinakausap ang dalagang nakadilaw na nakadamit. Okay, Numi, umalis na tayo. Tumango ang dalagang nakadamit dilaw. Swoosh! Agad na itinaas ng matandang babae na nakasuot ng berde ang kanyang kamay, at ang napakalakas na puwersang walang hugis ay bumalot sa kanya at sa dalagitang nakadamit na dilaw. Biglang yumanig ang hangin. Sa sumunod na sandali, ang dalawang figure ay nag-transform sa mga umaagos na ilaw na hindi mahuli ng mga mata at nawala ng walang bakas. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.